Breaking news mga kabayan, isang matinding alitan sa pagitan ng China at Japan ang sumiklab at ngayon ay lalo pang umiinit. Ang dahilan, isang pahayag mula sa bagong Prime Minister ng Japan tungkol sa Taiwan at ang sagot ng China, isang malawakang punishment campaign para ihiwalay at i-pressure ang Japan sa buong mundo. Pangalawa sa ating mga balita, isang dambuhalang armada ng China kasama ang isa sa kanilang pinakamalalaking amphibious assault ship ang namataan sa Philippine Sea at ngayon ay naglalayag pababa papuntang Australia. Ang kanilang galaw binabantayan ng mabuti at nagdulot na ng high alert sa Australia. Ikatlo sa ating mga balita, isang nakakakilabot na stratehiya ng China ang nabunyag. Mga ordinaryong commercial ship na ang karaniwang karga ay mga electric car ay palihim na ngayong nilalagyan ng mga high-tech na anti-aircraft laser. At panghuli, matapos ang matapang na pahayag ng bagong Prime Minister ng Japan tungkol sa Taiwan, ang sagot ng China ay hindi na lang puro diplomasya. Ang kanilang mga drone nagsimula ng lumapit at ang mga fighter jet ng Japan napilitang umaksyon. Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang higante sa Asia, ang China at Japan, ay umabot na sa pinakamataas nitong antas sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa isang ulat ng NPR, isang malawakang diplomatic push ang inilunsad ng China para i-isolate ang Japan. Ang ugat ng lahat ng ito, isang pahayag na binitawan noong nakaraang buwan ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Sa isang pagdinig, nagpahiwatig siya ng posibleng pagkakasangkot ng Japan kung sakaling magkaroon ng gulo sa Taiwan. At ang sagot ng China ay mabilis at mabigat. Sa mga nakalipas na linggo, sinubukan ng China na kumbinsihin ang mga leader ng Amerika, United Kingdom at France na suportahan ang kanilang posisyon. Ang kanilang argumento na sinabi mismo ni Chinese leader Xi Jinping kay US President Donald Trump sa isang phone call. Ang pagbabalik umano ng Taiwan sa China ay isang mahalagang bahagi ng post-war international order. Pero hindi lang sa diplomasya ang kanilang atake. Naglunsad sila ng isang coordinated campaign gamit ang lahat ng kanilang sandata. Nagpadala sila ng 2 liham ng protesta sa United Nations. Itinigil nila ang pag-import ng seafood mula sa Japan. Pinayuhan nila ang kanilang mga mamamayan na huwag mag-travel papuntang Japan. At kinansela nila ang mga movie screening at concert na mula sa Japan. Isang malinaw na economic at cultural punishment. Pero para maintindihan ang buong kwento, kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. On November 7, sa isang budget committee hearing, direktang tinanong si Prime Minister Takaichi ng isang opposition lawmaker. Ang tanong, sa anong sitwasyon maituturing na isang existential threat o banta sa kaligtasan ng Japan ang isang naval blockade ng China sa Taiwan? Ang sagot ni Takaichi ay diretsahan. Sinabi niya na ang isang blockade na kinasasangkutan ng mga Chinese warship ay posibleng ituring na isang banta sa Japan na magbibigay daan para gamitin ng Japan ang kanilang militar para sa self-defense sa ilalim ng kanilang kasunduan sa Amerika. Ang sagot na ito ang nagpasiklab sa galit ng China. Para sa kanila, ito ay isang malinaw na paglabag sa matagal ng strategic ambiguity o ang hindi pagiging direkta sa kung ano ang gagawin sa isang conflict. Ayon kay Jobo, isang dating senior colonel sa militar ng China, si Takaichi ay nagkamali at ito ay isang expensive mistake. Mula noon, nangako na si Takaichi na hindi na siya magkokomento sa mga hypothetical scenario. Ngunit idinepensa niya ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, maaari naman daw sana siyang nagbigay ng isang ligtas na sagot. Ngunit pinilit daw siyang magbigay ng mga specific na halimbawa at sinubukan lang niyang sumagot ng tapat. Ang nakakatuwa, hindi lang si Takaichi ang gumawa nito. Maging si US President Joe Biden ay 4 na beses nang nagpahiwatig na poprotektahan ng US ang Taiwan. Ngunit sa bawat pagkakataon, binabawi ito ng White House. Kaya ang tanong, bakit ang Japan ang pinag-iinitan ng China at hindi ang Amerika? Ayon sa political scientist na si Akio Takahara, ang posibleng dahilan ay simple lang. Mas malakas ang Amerika at ayaw ng China na galitin ito. At dito na pumasok ang isang mas malalim na takot. Kung ang Amerika ay hindi malinaw sa kanilang commitment, ang ibig bang sabihin ng pahayag ni Takaichi ay handang depensahan ng Japan ang Taiwan ng mag-isa? Para sa China, ito ay isang nakakabahalang implikasyon. Sa tingin nila,
Ito ay isang sitwasyon kung saan the tail is wagging the dog o ang mas maliit na bansa ang siyang nagdidikta sa mas malaki. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring pag-asa. Ayon kay Takahara, ang relasyon ng Japan at China ay dumaan na sa maraming alon at sa huli, ito ay babalik din sa dati. Sa katunayan, mas malala pa raw ang naging reaksyon ng China noon. On 2012, nang bilhin ng Japan ang Senkaku Islands, nagkaroon ng malawakang protesta sa mahigit 100 syudad sa China. Ngayon, mas kontrolado na ng gobyerno ng China ang kanilang mga mamamayan. Sa ngayon, naninindigan ng China na dapat bawiin ni Prime Minister Takaichi ang kanyang mga sinabi. Tumanggi si Takaichi na gawin ito, ngunit open daw siya sa negosasyon. Ngunit para sa China, ang issue ng Taiwan ay hindi negotiable. Samantala, ang karagatan ng Indo-Pacific ay muling naging entablado ng isang tensyonadong shadow play. Ayon sa isang ulat ng South China Morning Post, ang Australian Defence Force o ADF ay nasa high alert ngayon habang masusi nilang minomonitor ang isang flotilla o grupo ng 4 na barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China. Ang grupong ito ay hindi basta-basta. Pinangungunahan ito ng Type 075 amphibious assault ship na pinangalanang Hainan, isang 40,000 toneladang dambuhala na idinisenyo para sa sea to land operations o sa madaling salita, para sa invasion. Kasama nito ang isang Type 055 Renhai class destroyer, isang Type 054A frigate at isang Type 903A replenishment ship para sa refueling sa gitna ng dagat. Isang kumpletong task force na may kakayahang mag-operate ng malayo at matagal. Ang flotilla ay pumasok sa Philippine Sea noong December 4 at base sa mga satellite image na mataan sila mga 300 milya sa silangan ng Pilipinas. Ang kanilang presensya ay agad na nagdulot ng pag-aalala sa Canberra. Kinumpirma mismo ni ADF Chief Admiral David Johnston at Defense Minister Richard Marles na nag-deploy na sila ng isang P-8A Poseidon maritime patrol aircraft para bantayan ang bawat galaw ng mga barko ng China. Pero bakit ganito na lang kalaki ang kanilang pag-aalala? Dito na pumapasok ang tunay na bigat ng sitwasyon. Ang firepower ng isang task group tulad nito ay halos katumbas na umano ng buong Royal Australian Navy. Ang Type 055 destroyer pa lang ay may dala ng 100 at 12 missile launch cells at ang Type 054A frigate ay may karagdagang 30. Samantala, ang kanilang pangunahing barko, ang Type 075, ay kayang magdala ng helicopter, tangke at sundalo na katumbas na ng pinagsamang kapasidad ng 2 pinakamalaking barko ng Australia. Ang mas masakit pa para sa Australia, wala pa sa kalahati ng kanilang fleet ang operational sa kasalukuyan. Ang mas nakakabahala ay ang posibleng layunin ng flotilla. Dahil sa amphibious nature nito, may takot na nagsasagawa sila ng mga drill na nagsisimulate ng island landing o blockade malapit sa second island chain. Isang strategic na linya ng depensa na kinabibilangan ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Para sa mga analyst, ang galaw na ito ng China ay may 2 layunin. Una, ito ay isang uri ng military coercion. Ayon sa kanila, sinusubukan ng Beijing na magpasok ng lamat sa commitment ng Australia na tulungan ang kanilang mga kaalyado tulad ng Japan at Pilipinas. Pangalawa, ito ay isang strategic move na pagpapakita ng lakas para pilitin ng Australia na pag-isipang muli ang kanilang desisyon na magsagawa ng Freedom of Navigation Operations sa South China Sea. Isang tit for tat na galaw. Kung papasok kayo sa aming inaangking teritoryo, papasok din kami sa inyo. Habang iginigit ng China na ang kanilang mga operasyon ay sumusunod sa international law. Para sa mga analyst, ang tunay na layunin nito ay ang inormalize o gawing normal ang kanilang presensya sa labas ng First Island Chain. Unti-unti, pinalalawak nila ang kanilang sakop at ipinapakita sa buong mundo na kaya na nilang mag-project ng kapangyarihan sa malalayong lugar. Ayon sa isang analyst, hindi pa raw maituturing na routine ang pag-deploy ng China ng mga Type 075 task group sa Western Pacific, ngunit malinaw na ito na ang direksyon na kanilang tinatahak. Habang tinatanggap ng gobyerno ng Australia na may karapatan ng China na maglayag sa international waters, ang presensya ng isang dambuhalang amphibious task force sa kanilang bakuran ay isang malinaw at hindi maikakailang mensahe. Isang anino ng kapangyarihan na nagpapaalala sa lahat kung sino na ngayon ang pinakamalaking navy sa buong mundo. Bukod pa rito, isa na namang sasakyang pandagat ang namataan. Sa unang tingin, mukha itong isang ordinaryong eksena sa dagat.
isang commercial na barko na naghahanda para sa kanyang biyahe para mag-export ng mga sasakyan. Ngunit isang litrato na lumabas online ang naglantad sa isang mas madilim at mas mapanganib na katotohanan. Ayon sa isang ulat ng Defense Express, isang litrato ang kumalat na nagpapakita sa isang Roro commercial vessel na nagngangalang Bo Hai Hengtong. Ang nakakagulat, sa ibabaw ng helicopter pad nito, mayroong nakakabit na isang LY-1 mobile anti-aircraft laser. Hindi ito isang ordinaryong sandata. Ang LY-1 ay ang pinakamalakas na air defense laser ng China. Ayon sa mga opisyal ng China, bukod sa kakayahan nitong magpabagsak ng mga drone, kaya rin nitong harangin at sirain ang mga papalapit na anti-ship missile. Isang napakasophistikadong sandata. Kaya ang tanong na bumabagabag sa isipan ng mga military analysts ay ito. Bakit nilalagyan ng ganito kalakas na sandata ang isang sibilyang barko na ang trabaho lang naman ay magdala ng mga electric car? At dito na pumapasok ang tunay na pasabog, ang revelasyon na nagpapakita sa tusong estratehiya ng China. Para sa gobyerno ng China, ang mga barkong tulad nito ay itinuturing na dual-use vessels. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon itong dalawang muka. Sa panahon ng kapayapaan, ang mga barkong ito ay magpapatuloy sa kanilang ordinaryong trabaho, ang pagtransport ng libu-libong electric car papunta sa iba't ibang bansa. Isang lehitimong negosyo na nagpapasok ng pera sa kanilang ekonomiya. Ngunit sa oras na magdesisyon ang China na sumalakay sa Taiwan man o sa ibang bansa, ang mga barkong ito ay agad na magbabago ng anyo. Ang kanilang karga ay hindi na mga electric car, kundi daan-daang amphibious vehicle at libu-libong sundalo. Ang mga barkong ito na dating simbolo ng komersyo ay magiging mga war transport. Lalapit sila sa baybayin ng kalaban at mula roon, direkta nilang ilulunsad sa dagat ang kanilang mga amphibious forces para mag-secure ng isang beachhead. O kaya naman, gagamit sila ng mga special na landing barge para direktang makadaong at magbaba ng sundalo. Ang mas nakakabahala pa, ang estratehiyang ito ay sinasabayan ng isang napakalaking economic boom. Dahil sa kasalukuyang paglakas ng export ng mga electric car, plano ng China na magtayo ng halos 80 na ganitong klase ng barko pagsapit ng 2025. Ang bawat isa sa mga barkong ito ay kayang magdala ng 7,000 hanggang 9,000 na sasakyan o isang napakaraming bilang ng mga tangke at sundalo. Stratehiya ay malinaw. Gamitin ang lehitimong pangangailangan sa commercial shipping bilang isang perpektong dahilan para bumuo ng isang dambuhalang invasion fleet sa harap mismo ng buong mundo. Ngunit may isang malaking problema. Dahil ang mga barkong ito ay commercial, wala silang anumang built-in na depensa. Sila ay mga soft target at alam ng China na ang kanilang posibleng target, ang Taiwan, ay mayroong napakaraming anti-ship weapon. Dito na pumapasok ang papel ng mga LY-1 laser. Ito ang kanilang magiging panangga, ang kanilang shield laban sa mga missile at drone ng kalaban. Pero dito na lumabas ang isang malaking butas sa kanilang plano na pinuna mismo ng Defense Express. Paano makikita ng mga laser na ito ang kanilang target? Ang mga commercial na barko ay walang mga military grade radar na kailangan para sa target detection. At ang mismong LY-1 laser system ay tila wala ring sariling radar. Kaya may dalawang posibleng teorya. Una, posible na sa oras ng gera ay magkakabit sila ng mga karagdagang radar sa mga barkong ito. O pangalawa, at mas high-tech pa, posible na ang mga laser na ito ay gagana bilang isang automated network kung saan ang ibang assets tulad ng mga eroplano o ibang barkong pandigma ang siyang magbibigay ng target information sa kanila. Sa bansang Japan, ilang linggo pa lang sa kanyang pwesto, agad nang nagpakita ng tapang ang bagong conservative Prime Minister na si Sanae Takaichi. Sa isang pahayag na yumanig sa buong rehiyon, ipinahiwatig niya na ang anumang agresyon ng China laban sa Taiwan ay maaaring mag-trigger ng isang military reaction mula sa Japan. Isang direktang paghamon sa red line ng Beijing at ang sagot ng China ay mabilis. Ayon sa isang ulat ng Times Now, isang malawakang pressure campaign ang inilunsad ng Beijing laban sa Tokyo. Ngunit ang pinakanakakabahalang development, ang tensyon ay umakyat na mula sa ekonomiya papunta sa militar. Ayon sa ulat, sa higit sa isang pagkakataon, napilitan ang mga Japanese fighter jet na mag-scramble o mabilis na lumipad para i-intercept ang mga drone na pinaghihinalaang pag-aari ng China. Ang mga drone na ito ay namataan na lumilipad malapit sa Yonaguni Island. Bakit mahalaga ang islang ito? Ang Yonaguni ay 100 kilometro lang ang layo mula sa Taiwan.
Ito ay isang napaka-strategic na lokasyon na itinuturing na mahalagang bahagi ng depensa ng First Island Chain laban sa China. At dito, hindi na nagpapabaya ang Japan. Plano na nilang mag-deploy ng mga surface-to-air missiles sa islang ito. At hindi lang sila. Kamakailan lang, ang US Marine Corps ay nagtayo na rin ng isang forward arming and refueling point sa Yonaguni, ang kauna-unahang pasilidad ng Amerika na ganito kalapit sa Taiwan. Ang lahat ng ito ay nag-uugat sa isang tanong, bakit biglang naging ganito katapang ang Japan? Ngayon, ang Japan ay nasa isang alanganing posisyon. Ayaw nilang bawiin ang pahayag ni Takaichi dahil magmumuka itong kahinaan at makakasira sa kanyang reputasyon. Ngunit ang pagpapanatili nito ay patuloy na nagpapainit sa sitwasyon. Ang dating laro ng strategic ambiguity ay tila nagwakas na. Pinalitan na ito ng mga drone na lumilipad, mga fighter jet na umaalerto at mga missile na inihahanda. Ang tanong ngayon, sa harap ng papalapit na panganib, sino ang unang kukurap sa mapanganib na standoff na ito? Habang tumitindi ang sagupaan ng salita, diplomasya at military maneuvers, malinaw ang isang bagay. Hindi na ito basta simpleng regional dispute. Ito ay isang high-stakes na laro kung saan bawat galaw, bawat pahayag at bawat deployment ay may kakambal na panganib. Habang lumilipad ang jets ng Japan at umuugong ang mga barko ng China, ang buong Indo-Pacific ay tila nasa gilid ng isang bangin.